Mapagpalang araw po, Sir Seth. Gayun din sa mga taga-pakinig na walang sawang sumusuporta. Matagal ko nang gustong magbahagi ng kwento. Katulad ng iba ay may karanasan din ako sa aswang. Nababahala lamang ako gawa ng baka kasi ang mababanggit sa kwento. Magalit sa akin. Siya kasi ang magiging sentro dito. Kung kaya noon ay tinawagan ko muna siya at nang pumayag ay doon na ako naglakas loob na sumulat sa inyo. Para na rin mabigyan buhay ang karanasan ko at patunayan sa lahat na katulad ng iba, ako din ay naniniwala sa aswang. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joel. Kasalukuyang nasa Taiwan nagtatrabaho. Taga Masbate po ako. Noong nag-edad 21 taong gulang ako ay lumuwas ako ng Manila para magtrabaho. Kasama ko noon ang kaibigan kong itago na lamang natin sa pangalang Kano. Kano na lamang gawa ng maputi ito at parang anak araw. Sanggang dikit kami ni Kano. Mula pa pagkabata kami na ang laging magkalaro. Maangas kami noon. Yung tipong kami ang astig sa lugar namin. Alam kong maraming nakaka-relate dito, lalo na sa kabataan, di ba? May mga siga-siga noon sa lugar at kinatatakutan. Ganon na ganon kami. Pero hindi naman kami nakikipag-away hanggang sa mag-high school noon. Magkasama pa rin kami ni Kano. Bagamat hindi kami magkaklase noon pero lagi kaming pares. Patungong eskwela, recess at pauwi. Hindi naman kami magkapit-bahay pero ewan ko ba, talagang nawiwili ako sa kanya. Malakas kasi ang sense of humor. Yung tipong palabiro at hindi pikunin. Nang lumuwas kami ng Maynila, sa Kamarin kami nanirahan. May kamag-anak kasi ako sa Kamarin. Tiya ko at doon kami nakitira habang naghahanap pa kami ng trabaho pansamantala. Patungong Kiko ito at malapit sa eskwelahan. Yung Kiko ay ito yung merkadong lokal sa Kamarin. Mabilis naman akong nakahanap ng trabaho. Medyo may kalayuan nga lang dahil sa bagong silang ito. Samantalang si Kano naman ay patuloy noon sa pag-a-apply. Nasa iisang silid lamang kami. Bagamat maliit lang pero sapat na yon. Kahit papano ay may masisilungan at matutulugan. Sa tagal naming magkakaibigan, Sir Seth, doon ko palang napansin na may kakaiba kay Kano. Kapag gabi ay lumalabas ito ng bahay, hinahayaan ko lang naman. Akala ko noon ay baka hindi makatulog. Hanggang sa napapadalas na ito at kung umuwi noon ay madaling araw na. Nagtanong ako kay Kano kung ano bang ginagawa niya sa labas at ang sabi niya naman sa akin ay nagyoyosi lang. Aminado akong nagyoyosi talaga si Kano pero yung matagal bumalik, hindi na yun maganda. Kaya napagsabihan ko si Kano na baka mapano ito sa labas lalo pat dayo lamang kami at wala pang masyadong kilala sa lugar na yon. Nga pala, itong bahay ng Tia Laura ko, malaki. Pahaba ang bahay at ang likod nito ay paupahan. Isa sa mga silid, doon kami nakatira ng libre. May maliit na eskinita kung saan itong labasan namin patungong kalsada. Bali katabi kasi ng bahay ang isang establishmento at may mataas na pader nun. Tindahan ito noon ng mga materyales para sa bahay o hardware. Ang gitna nito ay ito na yung naturang eskinita. Naisip ko nga noon na kapag nagkasunog ay napakahirap lumabas. Maliit lamang kasi ang daanan. Minsan sa kakayosi ko, pinipili kong matulog dyan sa daan. May mahabang upuan naman, di ba? Diyan ako natutulog at uuwi na lang ako sa madaling araw. Pagdadahilan ni Kano. Napatango ako pero hindi yun ibig sabihin na kinsinti ko siya. Sinabi kong sa susunod, huwag na siyang matutulog sa labas nun. Sa mga nagdaang araw ay nagpatuloy pa rin si Kano. Kaya naman sinisilip ko na ito.
Nakikita kong naroroon nga nakaupo sa gilid ng daan pero mamaya-maya ay lumabas na lamang bigla patungong kalsada. Dito ko siya inobserbahan. Pinaglaanan ko talaga ng mahabang oras kahit mapuyat pa ako. Iba na kasi ang hinala ko nun. Baka nagnanakaw itong si Kano. 2 oras ang lumipas ay hindi pa rin siya bumabalik. Kung kaya naman noon kaagad akong lumabas hanggang sa kalsada. Malalim na ang gabi sa mga sandaling yon. Walang katao-tao ang lugar, maski pa maraming kabahayan. Hinagilap ko siya. Umabot pa sa punto na halos makarating ako sa merkado. Pero walang Kano ang nasilayan ko sa daan nun. Maliban na lamang sa naglalako ng balot at mga taong nakatambay sa isang maliit na tindahan habang umiinom ng alak. Sa pagkakatansya ko ay halos sing-edad ko lamang ang mga yon at 3 sila. Napatanong pa ako sa mga tambay kung may nakita ba silang lalaking maputi at matangkad na napadaan. Humiling lamang ang mga ito at sinabing wala. Nabalikan tuloy ako ng tanong kung taga saan ako. Sa tingin nila, ngayon lang nila umano ako nakita noon. Sinabi ko naman na taga Masbate ako at nakikitira sa bahay ng tiya ko. Tinuro ko pa ang naturang bahay. Banas na ako noon, Sir Seth. Maliban sa pagkainis ng mawala si Kano. Yung isa sa mga nakatambay ay dinuro ako ng kamay at sinabing creeps daw ako na gumagala. Usong-uso ng mga panahon yun ang blood and creeps. Na sa mga batang 90s dyan, alam kong alam niyo to. Gangster ang Bloods and Crips, Sir Seth. Nagpintig ang tenga ko, pero pinili kong pigilan ang sarili ko. Baka kasi pagkadiskitahan ako at 3 pa naman ang mga yon. Nang umabante ako ng lakad, sinundan ako ng lalaking nagduro sa akin ng kamay. Nakaramdam ako nun ng kaba. Lalo't may bitbit itong botelya na wari ba'y ihahampas sa akin nun. Binilisan ko ang paglalakad. Paglingon ko sa may bandang likuran. Nakita kong nagtayuan na yung 2 pa. Dumampot ng bato ang isa. Wala na. Alam ko na ang mangyayari nun. Kasunod nito ay nagtakbuhan na at yun na nga ang nangyari, Sir Seth. Panay ako bigkas ng mga mabigat na salita nun. Sinisisi ko pa si Kano dahil dito. Akala ko noon kapag nakalayo ako ay lulubayan ako ng mga tao pero hindi. Sa halip ay patuloy lamang sila sa paghabol sa akin. Gusto kong sumigaw kaso natakot ako gawa ng may ilan pang nakatambay doon at baka mga kakilala ito ng humahabol sa akin. Kung kaya noon ay minabuti kong tumakbo na lamang ng tumakbo hanggang sa makarating ako sa kalye patungong Almar. Ang layo ko na noon. Sa mga sandaling ito ay pagod na ako pero yung mga tao ay sumusunod pa rin sa akin. Kumabig ako bandang Del Rey, subdivision ito, kung saan mas pumabor lalo sa mga sumusunod sa akin dahil walang katao-tao ang lugar at madilim pa. Siguro ay naubos na yung takot ko noon at napalitan ng pagiging desperado. Naiisip ko kasi maangas ako noon pero ngayon ay hinahabol na lamang. Huminto ako noon. Nakakapagtaka naman na huminto din ang humahabol sa akin. Hahabol-habol kayo pero hindi naman pala kayo makalapit. Dali, isa-isa lang. Paghahamon ko. Lumapit naman yung isa pero bitbit pa rin ito ang bote. Humahangos din ito at bigla na lamang binato sa akin ng bote na yon. Nakailag ako. Sa galit ko noon ay umabante ako ng lakad habang nakatikom ang kamao. Nakipagsuntukan ako hanggang sa maya-maya. Pinagtulungan na ako ng 3. Atras ako ng atras hanggang sa makarating ako bandang Bahaghari Street. Iskinita ito sa naturang lugar. Dito natumba ako. Natisod ako at kamuntikan pang malaglag sa kanal.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang umatungal ang isa sa mga kinakalaban ko noon. Napahinto naman yung dalawa. Inalalayan nitong tumayo ang isa at kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Si Kano, nasa likuran nila at galit na galit. Habang inaalalayan ng mga kasamang nakatumba, isa-isang pinagsusuntok ni Kano ang mga yon. Napakabilis ng kilos ni Kano, Sir Seth. Pumapalag sa kanya ang 3 tambay pero hindi natatamaan si Kano. Walang kahirap-hirap na iniilaga ni Kano ang mga suntok na mga yon. Wari ba'y sanay ang kaibigan ko sa larangan ng boxing. Ang patama pa nito, aakalain mong malaking tao sa kabila ng pagiging patpatin niya. Sa isang suntok ay kitang-kita ko ang puwersa. Napapaatras kasi ang mga yon. Maya-maya pa ay may sumuka na ng dugo. Dito nahinto ang laban. Nagtakbuhan ng mga tambay pero hindi naman yun hinabol pa ni Kano. Samantalang ako naman noon, hindi mawala-wala ang inis ko. Hindi lang sa mga nakalaban namin kundi pati na rin kay Kano noon. Minura ko siya ng minura at sinabi kong dahil sa kanya napasubo ako. Ano ba naman kasi yung nangyari at napasubo ka? Ikaw na nga itong tinulungan, galit ka pa sa akin. Ano bang kasalanan ko? Hindi ka kasi bumalik ng bahay, Kano. 2 oras kitang inantay dun, oh. Hinanap kita. Hindi ko na naatim yung panay mong paglalalabas eh. Nagdududa na ako sa'yo. Baka nagnanakaw ka na. Bulalas ko sa kanya. Hindi ka agad-agad nakakibo si Kano. Kumunot ang mukha nito habang unti-unting kumakabig sa gilid ng gutter. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko. Iba ang kulay ng mga mata ni Kano. Purong itim ito. Tinamaan kasi ito ng ilaw mula sa poste. Kaya ayon, malinaw sa akin. Maigi kong tinitigan si Kano. Nang magsalita ito ay napaatras ako dahil kitang-kita ko ang mga pangil niya na matatalima. Maniwala man kayo sa hindi. Totoo ang nakita ko noon. Nang mapansin siguro nito ni Kano na nakatitig ako at gulat na gulat. Yumuko ito at mabilis na tumalikod. Pagharap nito sa akin ay nakangiti na at nasa normal na ang itsura niya. Ano yun? Teka, ba't iba yung mukha mo kanina? Tanong ko. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Tara, uwi na tayo. Wika ni Kano. Sabay talikod at naunang maglakad. Napatingin ako sa malayo noon at nag-iisip ng malalim. Hanggang sa maya-maya pa, tinitigan ko ang kaibigan kong papalayo. Malaki ang pinagbago ng kilos niya na mahahalata mong may tinatago nun. Isa pang ipinagtataka ko, papanong nakarating siya sa lugar na parang alam niyang naroroon ako't nalalagay pa sa alanganin. Kagad ko siyang sinundan hanggang sa nakita ko ang kanyang bisig na may mahabang sugat. Tumutulo ang tugo dito. Pero hindi niya alintana yun na para bang wala lamang sa kanya. Hindi din siya lumilingon sa akin. Parang hindi ko na siya kilala ng mga sandaling yon. Gusto ko siyang tanungin pero tingin ko, hindi siya magsasabi ng totoo. Halata naman. Hanggang sa makarating kami sa bahay. Doon, Sir Seth. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ako pero nawala ang sugat sa bisig ni Kano. Bakas ng dugo meron. Pero yung sugat, wala na. Dito na ako naglakas ng loob na tanungin siya. Kahit pa man parang iritado ang mukha ay talagang kinulit ko sa Kano nun. Tapatin mo nga ako. Paano ka nakarating doon? Kung isipin na napaka-imposible.
Tsaka yung nakita kong bilis mo kanina, ano yun? Maliban pa dun, ano yung nakita ko sa mukha mo? Kano, matagal na kitang kasama. May bagay pa bang hindi ko alam sa'yo? Lalabas sana ng bahay si Kano kaso hinarangan ko ito. Kwinelyuhan at pinagdilatan ng mga mata. Yumuko ito sa akin na parang ayaw makipagtitigan. Hanggang sa maya-maya pa ay umupo na sa papag si Kano. Pasensya na. Tama. May hindi ka pa alam sa akin. Ngayon, sasabihin ko sa ito Pero sana maintindihan mo ako. Hindi naman sana nangyari ito kung dala ko lang yung bagay na bigay sa akin ng tatay ko Kaso nakalimutan ko kaya ito, sinusumpong ako. Tinanong ko si Kano kung anong sumpong ang sinasabi niya. Hanggang sa nagpatuloy sa pagsasalaysay ang kaibigan ko at dito Sir Seth, nagbago lahat ng pananaw ko patungkol sa pagkatao niya. Aswang ako, Joel. Lahi akong aswang. Yung nakita mo kanina, totoo yun. Pero hindi pa yun ang orihinal kong itsura kapag ganap na aswang na ako. Masahol pa sa halimaw. Isipin mo ng pinakapangit na nilalang na nakita mo. Masahol pa ako doon. Pagkatapos magpaliwanag ni Kano, napatakip na lamang ako ng bibig noon at napaatras. Gusto kong lumabas ng bahay o hindi naman kaya ay tumakbo at lumayo nun. Pero maya-maya ay nagkaulirat ako. Sa kabila ng mga sinabi ni Kano sa akin ay nawala ang pangamba ko. Dahil kahit papano ay kaibigan ko ito at kilalang napakabuti. Ang tanong nga lang sa isip ko nun, bakit siya lumalabas tuwing gabi? Tinanong ko siya patungkol doon at sinabi niyang hindi talaga siya nakakatulog kapag sinusumpong. Hindi naman daw siya nakakaramdam ng puyat. Salip ay parang normal lamang kinabukasan. Kung saan-saan na lamang siya gumagala. Ang lapit nga lang daw ng narating ko dahil ayon kay Kano ay nakakarating siya sa dulo ng bagong silang. Maging sa Bulacan. Nakarating na rin umano ito sa Novaliches. Mantakin mo ang layo nun. Namangha ako sa kanya, syempre, hindi naman pwedeng sumakay siya ng sasakyan para marating nilang lugar, di ba? Walang gaanong masakyan sa ganong kalalim na gabi noong mga panahon na yon. Kung magkakaroon man, bihira at paparada na rin ang mga ito. Kung hindi ako nagkakamali, naglakad lamang si Kano o hindi naman kaya tumakbo ito ng mabilis. Hindi naman maipagkakaila. Aminado akong kaya niyang gawin yon dahil nakita ko siyang sobrang bilis kumilos. Napapaisip ako nun. Sasamahan ko pa ba ang kaibigan ko o lalayo ako sa kanya? Lalo't alam ko sa sarili ko na maaasiwa na ako nun dahil nalaman ko na ang totoo niyang pagkatao. Hindi ako natulog noong gabing yon. Tumambay ako sa labas at nakaupo sa kung saan dito laging nagtatambay si Kano. Nakikita ko siyang nakatitig sa akin at halatang malungkot ang muka. Wari ba'y nagsisisi kung bakit sinabi niya ang lihim niya na yon. Kinabukasan ay hindi ako pumasok ng trabaho. Sobrang sakit ng kalamnan ko. Idagdag pa dyan ang pasakong natanggap sa mga kalaban kagabi. Si Kano naman ay hindi mapakali. Labas-pasok ito ng bahay hanggang sa bigla na lamang itong nagbalot ng kagamitan. Sabi niya sa akin ay aalis na daw siya. Lalayo at hindi na magpapakita pa. Humingi pa siya ng tawad sa pangyayaring pag-abala dahil daw sa kanya ay kamuntikan ako mapahamak nun. Hindi ko alam ang isasagot ko sa mga sandaling yon. Hindi ko alam kung pipigilan ko ba siya o hindi. Naisip ko kasi na hindi magiging maganda kapag kasama ko siya. Pero naalala ko din na noong bata pa kami ng dalawa ang magkasangga. Naguguluhan ako nun. Hanggang sa natulala ako nang bigla na lamang siyang lumabas ng bahay dalang bag niya.
Sinubukan ko siyang habulin pero hindi ko na siya naabutan pa. Sa kabila ng kilabot na nararamdaman ko ay napapailing na lamang ako noon at patuloy sa pagkamangha. Paano ba naman kasi? Segundo lamang ang namagitan ng lumabas ito ng bahay. Saka pa lang ako sumunod pero sobrang bilis niyang nawala. Sinipat ko pa ang kalsada. Dapat ay makikita ko pa ito sakaling naglakad pero wala na talaga nun. Halo-halo na ang nararamdaman ko nun. Takot, pagkaawa at pagkamangha. Basta para akong baliw noon at naguguluhan. Dahil ang lahat naman ng nangyari ay aminado akong hindi ka panipaniwala. Parang panaginip lang. Tinitimbang ko ang sitwasyon hanggang sa napagtanto kong mas maigi nga na hindi kami magkasama. Baka kasi umabot sa punto na patayin niya ako noon. Yung sinabi niyang hindi siya makatulog kapag sinusumpong ng pagiging aswang. Naniniwala ako doon. Pero yung gumala ka sa kung saan para lang palipasin ang gabi, hindi. Nako, given na yun, di ba? Aswang ito at hindi pagala lamang ang pakay niya. Kung hindi naghahanap talaga ito ng mabibiktima. Malay ko ba kung may napatay o nakain na ito na tao na hindi ko man lang alam. Nag-aalala lamang ako gawa ng walang pera si Kano. Ang problema, kung saan ito ngayon mamamalagi. Wala pa namang trabaho at hindi tiyak ang kalagayan niya. Ilang araw makalipas ay hindi ako napapanatag. Hindi ako sanay na hindi kasama si Kano. Basta parang hindi ako kondisyon. Wala na kasing makabasag bibig na palabirong tao. Magpaganon pa man ay sinanay ko na lamang ang sarili ko hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon. Muli kong nasilayan ang kaibigan ko pero bago pa yon, may naganap muna. Ginabi ako noon sa pag-uwi gawa ng nag-aya ng trabaho ko ng inuman. Siyempre ang sasakyan noon hanggang Almar lang. Doon lang ako bumaba nang sumakay ako ng jeep pa uwi. Wala na kasing biyahe patungong Kiko. Kaya naglakad na lamang ako. Nadaanan ko pa ang eskinita papasok ng Del Rey. Bumalik ang alaala kong tumatakbo sa lugar na parang baliw noon. Nang makarating ako sa eskwelahan, may nakita akong nakatambay sa gilid. Hindi ko maaninag ang mukha. Gawa ng nasa lilim ito ng malaking puno ng talisay at madilim. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad at kinakawayan ko pa ang mga ito. Binati ko ng magandang gabi noon. Nang makarating ako sa unahan, sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang akong napadaing nang may tumama sa likuran kong isang bato. Sinipat ko kung sino ang nagbato sa akin at doon ko nakita ang mga taong nakabuno ko o nakabuno namin kamakailan lang. Para akong nahimasmasat na wala ang pagkalasing ko. Hindi lamang yung tatlo. Bagkos may kasama pa itong tatlo pa. 6 lahat ng mga tambay na yon. Walang sabi-sabing tumakbo ako ng mabilis. Nagpapasuray-suray pa ako noon kasi sakto ako sa karga. Lasing na lasing ako noon, kaya yon. Hindi ko na alam kung ano ang dinadaanan ko. Kung saan-saan na lamang ako sumusuot. Nakarating pa ako bandang bangketa at pumasok na mismo sa merkado. Nagkasigawan pa ang mga taong natutulog dahil nadistorbo. Hanggang nakarating ako sa kabilang kalsada. Doon ako napatigil nun. Paano ba naman kasi? Nakita ko si Kano sa gilid ng kalsada. Wari ba'y nakaabang ito sa pagdating ko? Nakatayo at hindi gumagalaw. Paglingon ko naman sa likuran ay paparating ay mga humahabol sa akin. Dito gumaan ang pakiramdam ko. Alam kong tutulungan ako ni Kano. Lumapit ako sa kanya pero hindi siya kumikibo. Maya-maya pa ay naglakad si Kano at sinalubong yung humahabol sa akin noon.
Yung tatlong nakakakilala sa amin, huminto, habang yung mga kasama naman nito ay nagpatuloy sa paglapit. Walang kamalay-malay ang mga ito na ang taong kalmadong naglalakad ay susunggaban lamang sila bigla. At yun na nga ang nangyari. Dinakma ni Kano ang isa sa mga ito. Hinampas sa pader na parang laruan lang. Natigil naman yung dalawa pa at kitang-kita sa mukha ang pagtataka. Habang yung tatlong nakakakilala sa amin, panay bigkas ng mabibigat na salita at sinabing wag umanong lumaban. Sa halip ay tumakbo na lamang palayo nun. Pero hindi nakinig ang mga ito. Nagalit at sabay lumapit kay Kano. Kung kaya yon, kung anong sinapit noong isa, sinapit na rin ng dalawa pa. Pinagdadakma ito ni Kano, pinaghahampas sa pader at kaagad bumagsak sa lupa. Walang nakabangon sa mga ito pero natitiyak akong buhay pa dahil gumagalaw pa naman. Mga nakakakilala sa amin ay nagsitakbuhan na palayo. Akala ko noon ay hahayaan lamang sila ni Kano pero hindi. Nakita kong biglang nagbago ang postura ng kaibigan ko na yon. Lumapad ang leeg at naging kulay itim ang balat. Bahagya ding lumaki ang kalamnan. Nakatalikod ito sa akin kaya hindi ko alam kung pati mukha ba niya ay nagbago na rin. Hinayaan ko na lamang siya hanggang sa mabilis itong tumakbo na parang aso. Hinabol niya yung tatlo pa. Nakita kong lumiko ito sa isang iskinita. Nakasunod lamang sa kanila si Kanunon. Kinabahan ako at baka patayin ni Kano ang mga yon. Kaya naman sumunod na rin ako hanggang sa nakita ko na lamang na corner niya ang tatlo. Sa hangganan ng iskinita. Nag-iiyak ang mga ito sa harapan ni Kano. Ang kaibigan ko naman ay hindi gumagalaw. Nakadapa sa lupa na wari ba asong susunggab anumang sandali. Paglapit ko sa kanya ay doon ko nasilayan ang nakakatakot na mukha ni Kano. Para itong mukha ng pinaghalong paniki at aso. Napakaitim na mga mata. Maging ang mga ngipin ay maiitim pero lahat ay matutulis. Halatang nanggigigil si Kano. Sa oras na magkamali ng galaw ang tatlong tao, tiyak na may kalalagyan ng mga yon. Kitang-kita ko ang mga makakapal at matutulis na kuko ni Kano para itong kakasibol na kalabaw na sobrang talim ng dulo. Hindi ko na inantay pang may gawin si Kano nun. Tinapik ko siya at sinabihang hayaan na lamang. Naramdaman kong kumalma ito. Tumayo at nagbuntong hininga bago nagsalita. Yung boses nito ay parang galing sa ilalim ng lupa. Gasgas at nakakakilabot. Medyo may amoy si Kano na hindi kaaya-aya. Napakabaho niya nun. Masahol pa sa amoy ng kilikiling panis nun. Ang sabi ni Kano ay mag-ayos-ayos humano ang mga tambay. Sa susunod na may gawin itong hindi maganda sa mga dayo, papatay niya mga ito. Nang marinig ito ng tatlo ay halos sabay itong napatango. Nakita ko pang isa na basa ang salawal. Wari ba'y naihi lamang ito sa sobrang takot nun. Matapos noon ay tumango si Kano at sumenya sa akin. Umalis kami doon sa lugar. Nakasunod lamang ako sa kanya. Sobrang tahimik niya. Hanggang sa mapadako kami sa madilim na bahagi. Nakarinig ako ng paglagotok ng mga buto. Galing yon sa kaibigan ko. Nang makarating kami sa may ilaw ay doon ko nasilayan na bumalik na sa tao ang anyo niya. Bagsak ang mukha, madumi ang damit. Para ba itong palaboy na kung saan-saan na lang natutulog. Parang piniga ang puso ko nun, Sir Seth. Hindi naman kaila na parang hindi niya na napangalagaan ang sarili. Halata ding parang wala itong ligo.
Kaya aminado akong gumala lamang sa kalye si Kano at walang nasisulungan. Sabihin nating aswang siya pero nanaig ang pagiging kaibigan ko. Sugal na kung sugal at nagwika ako ng, "Bumalik ka na. Pasensya ka na. Napangunahan lang ako ng takot. Nakalimutan kong matalik pala kitang kaibigan. Ayos ka lang ba? Kumain ka na?" "Nakakakain naman ako, Joel. Nag-dispatcher ako sa bandang groto eh. Kahit papano may pambili ng pagkain." Sir Seth, hindi ko napigilan ng umiyak ng mga sandaling yon. Mantakin mo, inisip kong namimiktima siya kapag sinusumpong pero ang layo sa mga sinabi niya sa akin noon. Nagsusumikap siya para makakain at sa mabuting paraan. Hindi din pagkain ng aswang, kung hindi pagkaing tipikal ang kanyang pinagsisikapan. Di ba sobrang taliwas kaya totoo talaga na gumagala lamang siya tuwing gabi para palipasin ang sumpong ng aswang. Ang problema nga lang noon ay nangangamba ako. Hindi na kay Kano, kundi sa mga taong nakabangayan namin. Lalo't nakilala na si Kano na aswang ito. Kung kaya noon ay mabilis kong naisip na kung magkakasama kami ulit ay hindi na sa bahay ng tiyahin ko, kung hindi sa malayo na. Sinabi ko yun kay Kano pero hindi kaagad siya nagpasya. Ayon sa kanya ay baka kasi mag-iba na ang tingin ko sa kanya. Kung noon ay magkakasundo kami baka kahit magkasama kami ay maiirita ako noon. Mas lalong napaiyak ako noon, lalo na yung tono ng pananalita niya na sobrang mapagkumbaba. Tinapi ko ang balikat niya. "Walang hiya ka, Kano. Pinapaiyak mo akong animal ka eh. Hindi ako sanay sa drama mo. Nasaan na ba yung mukha ng makabasag bibig na balabiro? Huwag ka magseryoso ah. Tara na, walang magbabago. Mas ituturing kitang tunay na kaibigang hayop ka. Tara na nga. Saan na ba yung karga, balutan mo't makuha na?" Matapos kong makapagsalita, sabay kaming ngumiti. Mantakin mo ay para kaming mga babae na bigla na lamang nagyakapan. Siguro kung may makakita lang sa amin noon, iisiping binabae ang isa sa aming dalawa. Pero mga burusko kami. Lalaking lalaki. Tiniis ko ang mabahong amoy. Kahit naduduwal ako ay tinakpan ko na lamang ang bibig ko noon. Muli kaming nagkasama pero nilisan namin ang bahay ng tiya. Nagdahilan na lamang ako noon na doon ako mangungupahan malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Nung magkaroon ng trabaho si Joel at nakaipon ay umuwi ito ng Masbate. Pero kaagad din namang bumalik. Alam niyo ba kung anong inuwi niya? Ang maliit na garapa na pangpatay ng sumpong. Ang laman ng garapa na yun ay sobrang baho. Para kayong nagbukas ng arinola na may panis na ihi at dumi ng tao. Napapatawa na lamang ako sa sarili ko noon. Sino ba namang susumpungin sa ganong amoy? Pero ayon kay Kano, hindi naman daw niya iniinom yon o pinapahid ang laman. Basta nasa kanya lamang umano ang garapa, hindi siya susumpungin. Maliban na lamang kapag kabilugan ng buwan. Kasagsagan kasi ito ng paglakas ng mga aswang. Sa kabila ng mga sinabi niya, kahit sumpungin pa siya araw-araw ay ayos lamang sa akin. Basta't wag lamang siyang magpapakita at wag niya akong tatakutin dahil ikakamatay ko talaga ng maaga ang makita yung itsura niya. Nga pala, si Kano ang tinawagan ko bago ko pa ibahagi ang kwentong ito. Bilang patnubay na rin. Pero ayos na lang naman sa kanya bastang importante umano. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Baka kasi pagkadiskitahan siya ng mga tao. Nasa bansa pa rin naman si Kano pero may sarili ng pamilya. Nagmana sa kanya ang kanyang anak na isang aswang din. Pero kagaya niya, mabuting uri ng aswang.